Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nestor. Walang eksaktong taon. Kabuyaw. Laki sa hirap si Nestor. Ito ang panganay sa 5 magkakapatid. Labandera ang ina, samantalang batuga naman ang ama. Kaya naman sa murang edad na 7 taon, namulat kagad sa katotohanan at nagbabanat na ito ng buto. Isa sa mga pinagkakakitaan ng batang si Nestor ay pangangalakal. Nangungulekta ito ng mga bote, dyaryo, at kung ano pang pwedeng maibenta o mailako. Bagamat maliit ang kita, nakakatulong naman ito sa pang-araw-araw ng pamilya. Bagamat nagpapasalamat, hindi maiwasang magreklamo ng nanay ni Nestor dahil bukod sa batugan ang ama, kakarampot lang ang kinikita ng mag-ina. Kinukuha pa ng ama upang ipangsugal, pambili ng alak o hindi kaya ipang babae. Labis na kinasama ng loob ng ina, ngunit hindi ito makaalis. Aminin man o hindi, mahal ng ina ang amo nito kahit ganun pa man ang pakikitungo. Umabot sa 12 taong gulang si Nestor. Wala pa ring nagbago sa sitwasyon. Hindi nakapag-aral ang binatilyo, pati na rin ang mga kapatid. Gustuin man ng mag-ina na pag-aralin ang ilan sa mga kapatid, maski ang pagpublikong paaralan ay hindi nila matustusan. At dahil lumalaki na si Nestor, hindi lang pangangalakal ang naging hanap buhay nito. Paminsan-minsan ay ume-extra sa construction ang binatilyo. Nilihim ni Nestor at ng ina ang dagdag kita. Gipit na kasi ang mga ito. Kaya minabuti ng binata na hindi malaman ng lasinggerong padre de pamilya ang kakarampot na kaligayahang natatamasa. Sa pag-e-extra sa construction, doon ito nakilala si Nathaniel. Mas matanda sa kanya ng 3 taon, ngunit mahirap din ang pinagdadaanan. Nung una madalas nag-aaway ang dalawa. Parehong nangangailangan ang mga binatilyo, kaya hindi maiwasang mag-agawan sa trabaho. Ilang buwan tumagal ang hidwaan ng dalawa. Umabot pa nga sa punto na magsasapakan na sana ang mga ito, ngunit pinigilan lamang ng mga katrabaho. Nagbago ang lahat nang malaman ng ama ang ginagawa ni Nestor. Labis ang galit nito at walang awang binugbog ang ina. Bagamat patpatin, ginawa pa rin ang lahat ni Nestor upang makatulong. Sa tulong ng alak at pagiging palamunin, hindi nakapalag si Nestor sa ama. Bukod kasi sa mas malaki ang pangangatawan, iba ang lakas na taglay nito. Ilang pasa at bali ng buto ang natanggap ni Nestor matapos ang away. Nakuha din nito ang 1 linggong pinaghirapan ng binatilyo. Maigpit na niyakap ng ina at mga kapatid. Nadurog ang puso ni Nestor sa mga luha ng ina. Ngunit hindi nito maiwasang magkaroon ng sama ng loob. Kahit na hindi nananakit ang ina, para kay Nestor, may papel din ito sa kanilang sitwasyon. Kung kaya lamang ni Aling Minerva na iwan ng asawa, hindi na sana nila kailangan pang pagtiisan ang masamang ugali ng kanilang ama. Kinabukasan pumasok muli si Nestor sa trabaho. Nakita ng mga kasama ang mga pasa at tila nabaling buto. Dahil sa kondisyon ng binatilyo, ibinigay nila kay Nathaniel ang trabaho na sana'y idadagdag sa kikitain nito. Halos naluwa si Nestor dahil wala na nga itong pera. Hindi pa ito makakapagtrabaho dahil sa sakit na nararamdaman. Ang masaklap pa, hindi nila ito mapapagamot dahil sa kakulangan sa suporta. Hindi muna umalis si Nestor sa lugar. Nakiusap ito kung maaari siyang manatili at magpahinga muna. Nangakong hindi mangingialam o magiging perwisyo, kaya naman pinayagan ang binatilyo. Nagulat si Nestor nang may nag-abot ng pananghalian sa kanya
Pagtingin sa taas, nakitang si Nathaniel ang nag-abot nito. Nung una ay hindi sana kukunin ng bigay, lalo na't hindi maayos ang relasyon ng mga ito. Hindi ko man alam kung anong eksaktong nangyari sa'yo. Nakakasiguro kung gutom ka. Huwag ka mag-alala, walang lason yan. Meron lang akong sobra sa pagkain ko. Wika ni Nathaniel. Umupo ito sa tabi ni Nestor. Bagamat nahihiya, tinanggap pa rin ito ng binatilyo, lalo na't kanina pa kumakalamang sikmura. Mahinang nagpasalamat sa kabutihang pinapakita ng katrabaho. Sa sandaling iyon, bahagyang nagkwentuhan ng dalawa. Nalaman ni Nathaniel ang nangyari at sitwasyon ni Nestor. Nalaman din ni Nestor na ulila na si Nathaniel. Kaya naman ang perang kailangan ng binata ay upang mabuhay siya. Nalaman din ni Nestor na tila palaboy-laboy ito at panandaliang namamalagi muna sa lugar na pinagtatrabahuhan. Kaya naman naging palaban ito sa pagtatrabaho. Simula noon, naging malapit na ang dalawa. Ang ilang buwang hidwaan sa isang iglap ay nawala. Kagad itong napansin ng mga katrabaho at kanilang kinatuwa. Oh, huwag niyo sabihin na naging magkasintahan na kayo. Wika ng katrabaho. Nagtawanan ang iba. Natawa din ang dalawa. Bagamat inaasar na hindi tunay na lalaki, kampante naman ang mga ito sa pagkalalaki nila, kaya hindi sama-sama ang loob. Isa sa mga lubos ay pinagpapasalamat ni Nestor sa kaibigang si Nathaniel ay ang pagtulog nitong makaalis sa poder ng ama. Pinagplanuhan ng dalawa ang lahat. Buong tiwala ni Nestor ibinigay ang kinikita nito kay Nathaniel. Hindi naman sinira ng binata ang tiwalang ibinigay, kaya kalaunan nagkaroon ng sapat na pera upang makalayo. Dala-dala ang 4 na kapatid at ang ina. Naglakas loob ang dalawang binata na palihim na dali ng mga gamit at lumuwas sa lugar na walang makakakilala sa kanila. Sa probinsya nakapag-aral ng maayos ang mga kapatid. Nagpatuloy sa paglalabada ang ina. Nakahanap din ng ibang trabaho si Nestor at Nathaniel. Naging maayos naman ang pamumuhay ng pamilya sa tulong ni Nathaniel. Lumipas ang ilang taon, hindi pa rin natinag ang samahan ng dalawa. Nagkaroon ng kanya-kanyang kasintahan. Si Nestor ay nagkaroon ng asawa at kalaunan ay nabiyayaan ng anak. Habang si Nathaniel naman ay may kasintahan, wala pang balak magpamilya ang dalawa dahil mas bata ang babae. Nais nitong magkaroon muna ng magandang trabaho bago magpakasal. Nirespeto naman ni Nathaniel ang hiling ng kasintahan. Labis itong hinangaan ni Nestor. Isang araw, may lumabas na balita na may mga dayuhang pupunta sa kanilang lugar. Nag-aalok ito ng trabaho sa mga lalaking malalakas ang katawan. Napakalaki ng sweldong inaalok. 60,000 sa loob ng isang linggo, Nathaniel. Parang hindi totoo yung sinasabi mo. Oo nga kahit ako hindi makapaniwala sa alok. Pero sabi, ang mga matatanggap daw ay bibigyan kagad ng kalahati bilang paunang bayad. At kapag natapos ang isang linggo, doon palang ibibigay yung susunod na kalahati. Kahit na 30,000 kagad, hindi ka nalugi dun ah. Ano kayang trabaho yan? Pagmimina daw Ang kaso, 6 lang ang matatanggap. Wala naman siguro mawawala kung susubukan natin, di ba? Kung hindi matatanggap, edi ayos lang. At least sinubukan natin. Sumang-ayon si Nestor sa payo ng kaibigan. Hinanda ng dalawa ang papeles at pumunta sa lugar. Tila nalula ang dalawa sa haba ng pila. Kahit madaling araw pa lang ay libo-libo ang nagbabakasakaling matanggap. Bagyang nainaan ng loob si Nestor. Sa dami ba ng mga aplikante, tila imposibleng mapansin sila. Halos 18 hours ang lumipas bago nakarating sila Nestor at Nathaniel sa harap. Inabot ng dalawa ang papeles. Sinagot ang mga katanungan.
Maikli lamang ang proseso. Sinabihan sila na tatawagan na lamang kung sakaling mapili. Hindi maiwasan ng dalawang umasa na sila ang matatanggap. Kahit na malabo, nagbabakasakali pa rin ang mga ito na sa pamamagitan ng milagro ay makukuha sila. Ayos lang sa akin kahit isa lang yung matanggap, no? Pangako, kung ako man yung makukuha, hatiin ko yung matatanggap kong sahod. Kahit 15. Malaking halaga na yun, ha? Huwag kang mag-alala kasi yan din naman yung iniisip ko. Kahit na mas maganda talaga kung pareho tayong makuha, ayos lang sa akin kahit isa. Lumipas ang 2 linggo. Wala pa ring balitang natanggap ang dalawa. Kalaunan, tinanggap ng mga ito na hindi sila napili. Nagpatuloy na lang sa kani-kanilang trabaho ang dalawa. Isang hapon habang papauwi, nagulat si Nestor nang salubungin ito ng anak. Tuwang-tuwa at kitang-kita rin sa mukha ng asawa ang kasiyahan. May hawak itong papel at kagad pinakita kay Nestor. Napatalon sa tuwa, kagad niyakap ang pamilya. Nagmamadaling lumabas si Nestor upang puntahan ang kaibigan. Tulad ng pinangako, tutuparin ni Nestor na ibibigay ang kalahati ng sweldo kay Nathaniel. Laking gulat ng dalawa nang magpang-abot ito sa daan. Parehong may hawak na papel, sabay ng ngumiti. Nagkaroon ng maliit na pagdiriwang ang dalawa, kasama ang pamilya at kasintahan ng mga ito. Lumipas ang 1 linggo. Tapos na silang mag-ensayo. Mabigyan ng kagamitan. Nakalahad na rin ang mga gagawin. Binigyan naman sila ng pinuno, ang magsisilbing leader ng grupo na siyang nakakaalam ng lahat ng dapat at hindi dapat gawin. Nagsimula ng maglakbay ang grupo. 7 sila kasama ang leader. Napansin ni Nestor at Nathaniel na tila may pagkakahawig ang 6 na napili. Pare-parehong kayumanggi ang balat. Matipuno ang pangangatawan at halos magkakapantay ang taas. Napaisip ang mga ito na maaaring yon ang kwalifikasyon na hinahanap ng mga dayuhan. Bagamat nakakapagtaka kung bakit hindi pumili ng mas malaki o mas matatangkad ang mga ito. Dahil nakita naman nila ang ibang aplikante. Hindi na masyadong inisip ng dalawa ang detaling yun. Mas nanaig kasi ang tuwa dahil sa laki ng kikitain sa loob lamang ng maikling panahon. Nakarating na rin sila sa lugar. Isang malawak na kapatagan. Sa dulo ay may bundok. Maliit ito kumpara sa inaasahan ng dalawa. Sa gitna ay meron ng nakahandang butas. May mga kahoy at bakal na nagsisilbing pintuan. Merong bitbit na ilaw, lampara, bag na may iba't ibang gamit, lubid at kung ano-ano pa. Pumasok na ang grupo. Pinalawanag ng leader na meron ng daanan na hinanda ang mga naunang minero, kaya hindi na sila mag-aalala kung sakaling mawala. Git pa nito, ligtas naman ang trabaho. Kailangan lang nilang kunin ang mga kayamanan na nasa liblib na parte ng kabundukan. Hindi na kasi kinaya ng naunang kumuha pa, kaya nagpasya ang kumpanya na kumuha ng panibagong empleyado upang tapusin na ang proyekto. Makalipas ang halos 1 oras, tumigil na ang leader sa paglalakad. Wari ng grupo. Nandito na sila kung saan kukunin ang mga kayamanan, ngunit wala silang nakikitang kumikislap sa paligid. Pwede na kayo magsimula. Bungkalin ang gilid. Itaas o hindi kaya naman yung mismong lupang kinakatayuan nyo, ha? Ang importante, maakot nyo ang lahat na makikitang kayamanan. Ulitin ko ang babalang ito. Binayaran kayo ng napakalaki, kaya inaasahan namin hindi kayo gagawa ng mali. Sa oras na may makita ko, kahit isa sa inyong nagtago o merong binulsa, sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo yan. Naintindihan nyo ba? Babala ng leader.
Tumango naman ang lahat at nagsimula ng magtrabaho. Ilang oras ang lumipas bago may nakatagpo ng kayamanan. Wika ng leader, ayos lang naman ito. Normal na matagal ang paghahanap, lalo na't nakatago talaga ang mga ito. Kalaunan ay isa-isa nang nakahanap ng bato. Konti na lamang ay mapupuno na nila ang isang sako na siyang ikinatuwa naman ng leader. Kapag umapaw na ang sakong yan, pwede na tayong umuwi. Bukas naman uli. Katulad ng inaasahan, napuno din nila ang sako. Nagligpit na ang grupo at lumabas sa kuweba. Alauna ng madaling araw nang makabalik si Nestor sa pamilya. Pinaliwanag nito sa asawa ang nangyari at kung ano ang itsura ng lugar. 4:00 pa lang ay naligo na si Nestor. Kahit kulang sa tulog, kumikilos pa rin ito lalo na't 1 linggo lang naman ang trabaho. Nagkita muli sila ni Nathaniel kasama ang leader at ang grupo. Bumalik sila sa kuweba upang ipagpatuloy ang trabaho. Pagdating sa lugar, labis ang pagtataka ng grupo. Maraming palatanda ang ginawa ang mga ito at maayos naman ang senso nila ng direksyon. Kaya nakakasiguro ang grupo na tila napalitan ng daanan. Bagamat nagtataka, nagpatuloy pa rin sila. Tulad kahapon, ilang oras muli bago nakatagpo ang grupo ng unang diamante. Ilang oras pa ang nakalipas bago napuno ang sako. Biglang natigilan ng grupo ng yumanig ang lupa. Labis kinabahan ng mga ito at tinignan ng leader. Nagalit pa ang mga ito nang makitang kumaripas ng takbo ang taong tutulong dapat sa kanila. Bagamat madilim, maraming batong nahuhulog at lupang nabibitak. Ginawa ng grupo ang lahat ng makakaya upang makaalis ng mabilis. Sa kasamaang palad, tuluyan silang naligaw at hindi na nahanap pa ang lagusan. At ang pinakamasaklap, naiwan ng mga ito ang mga gamit sa kakamadali. Tila sumarado at napalibutan ng lupa ang 6 na minero. Bitbit lamang ang lampara. Mismong mga kamay ang ginamit upang subukang gumawa ng daan palabas. Oh, daan-daan lang, Nestor. Baka lalo tayong makulong dito eh. Hindi mo man naririnig yung lupa? Kailangan nating makaalis dito kaagad habang tumatagal. Mas bumababa ang tsansa natin. Wika ni Nestor habang binabaon ang mga kamay sa lupa. Kumalma ka nga muna. Sa mga ganitong sitwasyon, importanteng kalmado tayo para makapag-isip ng maayos. Para hindi tayo gumawa ng mga desisyon na pagsisisihan natin. Ginawa naman ni Nestor ang payo ng kaibigan. Huminto at tuminga ng malalim. Matapos ang ilang sandali, naghanap muli ito ng pwestong susubukang bungkalin. Lumipas ang ilang minuto, wala pa ring nagbabago sa sitwasyon ng grupo. Paubos na ang gaas sa lampara, kaya minabuti na lang patayin muna ang 5 upang sa oras na maubos na ang isa, meron pang reserba. Ilang sandali pa, naririnig ng isa't isa ang kalam ng sikmura. Nanatiling positibo si Nathaniel. Sa palagay nito, babalikan sila ng leader. Natatagalan lamang dahil maaaring nahirapan na kumuha ng katuwang at maliligtas sila. Huwag ka na magpauto, Nathaniel. Nakita mo ba yung reaksyon ng leader kanina? Parang nabag yung buntot, kumaripas ng takbo. Tingin mo, babalik pa talaga yung ganong klase ng tao? Sumang-ayon naman sa kanya ang iba pang minero. Huwag naman tayong manghusga ng kapwa natin, Nestor. Lalo ka na. Tayong dalawa nga mismo. Ilang buwan tayong magkaaway tapos hindi natin inasahan na magiging matalik pala tayong magkaibigan. Huwag nating husgahan ng leader. Magdasal tayo. Manampalataya na magiging maayos din ang lahat. Hindi na nakipagsagutan pa si Nestor. Wari nito.
Maaaring gutom lamang ang dahilan kung bakit iritable sila. Narinig nito ang mga bulungan ng ilang minero. Lahat sila. Kung ano-ano na ang sinasabi sa sarili. Habang tumatagal, mas tumitindi ang gutom na nararamdaman. Uhaw, pagod, at unti-unti nang nahihirapan sa paghinga. Ang pinakamasaklap, meron ng ilan na naihi na siyang naging dahilan ng pagbaho ng amoy. Nang mga panong iyon, gulong-gulo ang isipan ni Nestor. Naalala na lamang nito ang pamilyang naiwan kung sakaling hindi na makakabalik. May pumatak na kaunting luha sa pisngi ni Nestor. Kagad itong tinapik ng kaibigan, hinaplos ang likuran. Tila sinasabing magiging maayos din ang lahat. Hindi na alam ng grupo kung ilang oras na ang lumipas. Ngunit dahil iisa na lamang ang lampara, siguradong hindi na ito magtatagal pa. Nagtayuan ng grupo para sa kanila. Hindi na babalik ang leader. Kapag nakita ko yung lalaking yun, ako mismo yung papatay sa kanya. Tama ka. Pagbabayarin natin yung kumpanya na nag-iwan sa atin dito. Wika na mga kasama. Tahimik lang si Nestor at Nathaniel. Ginawa nila ang makakaya, ngunit kahit anong hukay, hindi pa rin matagpuan ang lagusan. Nagdudugo. May mga pasana ang kamay nila. Bagamat masakit, hindi ito naging sapat upang tumigil ang grupo. Mas nakakatakot kasi na unti-unti silang mamatay sa gutom o kaya tuluyang mawalan ng hangin sa isang madilim at liblib na kuweba. Naging motibasyon nila ang pamilyang may iwan kung sakaling hindi na makakabalik. Walang-wala ang sakit na mga kamay kung ikakasawi nila ang pananatili dito. Dumilim na ang paligid. Tila ilang minuto na lang ay tuluyan ng mawawalan ng langis ang lampara. Dahil sa galit, gutom at takot. Hindi maiwasang mag-away ng iba. Dahil sa hidwaan, nasipa ng isa ang lampara. Kaya naman dumilim ang buong paligid. Akala ni Nestor, dito na matatapos ang lahat. Hindi niya inasahan na ang umagang iyon na lang pala ang huling beses na makikita ang pamilya. Nawala sa malalim na pag-iisip ang grupo nang biglang lumiwanag ang kapaligiran. Akala nila na numbalik ang apoy sa lampara. Kaso nga lang, isang uri ng nilalang ang nakita. May binti ng tao, pero ang ulo ay mula sa kabayo. Malaginto ang napakahabang buhok. Ang mga mata nito ang siyang pinagmumulan ng liwanag. Takot na takot ang lahat dahil ito ang unang beses na nakakita sila ng ganitong uri ng nilalang. Makinig kayong maigi. Bagamat ginambala nyo ang aking pagpapahinga. Maawain akong nilalang. Meron akong iaalok sa inyo. Halos maiyak sa tuwa ang grupo. Sa wakas ay makakaalis na rin sila sa sitwasyon. Bakit kayo nagdiriwang? Hindi nyo ba alam na lahat ng bagay ay merong kapalit? Ibabalik po namin yung lahat ng nakuha namin. Pangako po yan. Opo, palayain mo lang kami. Hindi na namin gagambalain ang lugar mo. Hindi ko kailangan ng mga bato. Napakarami ko niyan. Ang mismong hibla ng aking buhok ay ginto. Anuin ko mga bagay na yan na tanging mga taong sakim ang nangangailangan. Anong gusto mong kapalit? Kapalit ng kalayaan namin. Kung hindi ka mapapasaya ng ginto at mga bato, siguradong wala kaming ibibigay sa'yo. Lalo na't mahirap lang estado ng buhay namin. Katulad ng aking nabanggit,
Ako ay patas na nilalang. Hindi ko na kailangan ng mga kinuha nyo. Pero ano ang katumbas ng buhay ng isang tao? Hindi nakasagot ang grupo. Hindi nila alam kung ano nga ba ang katumbas ng buhay ng isang tao. Ano ba kayong mga mortal? Simple ang kasagutan. Upang maisalba ang buhay ng isa, isa rin ang may iwan. Teka, anong ibig mong sabihin? Katumbas ng kalayaan ng isa sa inyo ay kamatayan ng isa pa. Sa madaling salita, 3 lamang ang makakaalis dito ng buhay. Bakit hindi na lang lahat palayain mo? Bakit kailangan pa mamatay ang ilan sa amin? Oo nga naman, makapangyarihan kang nilalang. Paalisin mo na kami. Ang gintong buhok ng tikbalang ay unti-unting nagbago. Umitim ang buong anyo ng nilalang. Bagamat purong itim, nakikita pa rin ito dahil napapalibutan ng matingkad na pulang aura. Ang kaninang gintong mga mata, napalitan ng pula, nanlilisik at galit na galit. Anong karapatan niyong magreklamo? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sinira niyo ang aking tahanan. Ninakaw niyo ang aking mga gamit. Matapos ko kayong patawarin at bigyan ng pagkakataong makalaya, ito pa ang ikaganti niyo. Ilang segundo lang ang ibibigay ko upang kayo ay magpasya. Kapag natapos at hindi pa rin namatay ang 3 sa inyo, lahat kayo ay kukunin ko. Naglaho sa hangin ang nilalang. Bagamat wala ito sa harapan, ramdam na ramdam ng 6 ang presensya nito. Madilim, ngunit nasisinagan sila ng pulang ilaw. Kahit hindi malinaw, sapat ito upang makita nila ang mga pangyayari. Hindi inaasahan ni Nestor na masasaksiyan niya ang kayang gawin ng mga desperadong tao. Gutom, uhaw, pagod, takot. Nag-away-away ang 4 na kasama. Kumuha ng iba't ibang gamit upang patayin ang isa't isa. Napansin ni Nathaniel na tila tumitibok ang paligid. Napagtanto na senyales na ito ng bilang. Pagkamatay ng isa sa mga minero. Ganyan nga. Makakalaya ka na. Sa isang iglap, naglaho ang minerong nakapatay ng isa. Nakita ng 2 ang pangyayari, kaya't lalong naging agresibo ang mga kasama. Duguan ang mata ng isa, habang ang isa ay hindi na makatayo. Bagamat nalamangan ang nalumpo, hindi ito tumigil at lumalaban pa rin kahit dehado na. Kumuha ng napakalaking bato ang nabulagan ng isang mata. Kahit sobrang bigat, nagawa itong buhatin ng lalaki, kaso nga lang natapilok siya. Dahilan upang sa kanya mismo malaglag ang bato na siyang ikinamatay. Tumayo si Nathaniel upang tapusin sana ang buhay ng lumpo. Kitang-kita na naghihingalo na at hindi na ito makakalaban. At para mailigtas silang 2 ni Nestor, hindi inasahan ni Nestor na ang kalmado at mabuting kaibigan ay nakaisip ng ganitong bagay. Laya ka na rin. Hindi naabutan ni Nathaniel ang kasama. Nagkatitigan na lamang sila ni Nestor at Nathaniel. Titig na titig si Nathaniel sa kanya. Bagamat malalim ang pagkakaibigan, hindi maiwasan ni Nestor na matakot sa pangyayari. Kaagad itong tumayo at tila nagabula ng 2. Kaagad kumuha si Nathaniel ng matalas na bato. Sinundan ng kaibigan. Bakit ka tumatakbo, Nestor? Tapusin na natin to! Hindi mapigilan ni Nestor ang maluwa.
Kalaunan ay tumigil na si Nestor sa pagtakbo. Hinarap nito ang kaibigan. Hinanda ang sarili. Huwag ka mag-alala, kaibigan. Hindi mo to kasalanan. Huwag mo sanang kalimutan na kahit anong mangyari, itinuring kita bilang pamilya. Wika ni Nestor. Ano bang sinasabi mo dyan? Bilisan mo na. Ilang segundo na lang ang natitira. Hindi maintindihan ni Nestor ang pangyayari. Inabot ni Nathaniel sa kanya ang bato. Pakiusap, bilisan mo na. Ikaw ang dapat mabuhay. Patayin mo na ako. Naiyak na lamang si Nestor. Sinigurado na isang hampas lang sa ulo ang kailangan. Ayaw ng kaibigang makitang mahirapan ito. Matapos ang isang napakalakas na lagapok, nakahandusay na si Nathaniel, naliligo sa sariling dugo. Niyakap ni Nestor ng napakaigpit ang katawan ng kaibigan. Ang taong tumulong, itinuring siyang pamilya. Sa kamay niya mismo namatay. Hindi matanggap ni Nestor na ganun-ganun na lamang. Hindi na nito makakasama muli ang kaibigan. Ang lahat ng alaala ay maiiwan na lamang sa nakaraan. Habang nagluluksa, napatingin si Nestor sa itaas ng masinaga ng ilaw. Bisa nyo, natagpuan na namin sila. Wika ng leader. Natulala si Nestor. Tulad nga ng sinabi ng kaibigan, manampalataya at magtiwala lamang silang babalik ang leader. Napatitig na lamang ang leader kay Nestor habang yakap-yakap nito ang katawan ng kaibigan. Pasensya na kayo at natagalan. Nag-ingat kami dahil baka lalong gumuho ang lupa at matabunan kayo. Hindi makaimik si Nestor sa mga pangyayari. Patay na ang kaibigan. Ilang linggong tulala. Hindi makapaniwala at nagsisisi. Kung nag-antay pa sana sila, mabubuhay pa ang kaibigan. Bagamat nagbigay ng babala ang tikbalang, hindi naman sila sigurado kung totoo ba ang mga narinig at kung totoo ba napapatayin sila. Ngunit isang katanungan din ang naiiwan sa isip ni Nestor. Maaaring ang tikbalang din ang gumawa ng paraan upang siya ay matagpuan doon sa loob ng kuweba. Kaso nga lang lahat ng ito ay magsisilbing tanong na lamang. Habang buhay niyang tinanaw ang sakripisyo ng kaibigan, inayos ang sariling buhay. Inalagaan ng pamilya bilang pagbibigay ng respeto sa ginawa nitong sakripisyo. Nang minsan silang naging menero sa lugar ng tikbalang. Ang susunod na kwento ay marathon, mga kabayan. Ito ay mula sa dati nating istorya. Huwag na nating patagalin pa. Simula na ang marathon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Selmo. Taong 1981, probinsya ng Maguindanao. Wala nang nagawa si Selmo nang mabalitaan ang nangyari sa kasamahan sa trabaho. Natagpo ang nakahandusay sa gitna ng plantasyon. Ang sabi ng karamihan, inaswang dahil may narinig na ingay mula sa nilalang bago mangyari ang insidente. Sinabihan ko na siya na wag nang lumabas kaso hindi nakinig eh. Lasing. Kung alam ko na ganito ang kahihinatnan, sana pala sinamahan kong magwala sa labas. Bakit ba kasi hindi ko narinig yung sigaw niyan? Nung sinalakay siya, wala eh. Malapit lang sa kubo pero wala talagang ingay. Imposible naman na hindi yan sumigaw habang inaatake. Ang matandang kasama sa trabaho na malagi sa kubo ng taniman, maging ito ay nagtataka sa mga kaganapan. Si Mang Juan na mismo ang kumausap sa nag-imbestigang pulis. Pagkatapos mailigpit ang bangkay, wala nang katanungan ang mga otoridad. Nagsibalik ang lahat sa trabaho. Habang abala ang karamihan sa pag-aasikaso ng aning tubo,
Sumadya si Selmo sa kamalig upang matignan ng mga binabantayang hayop. Unang napansin ang isang baboy na hindi maperme. Palakad-lakad. Binabangga ang ulo sa pader. Tumigil din ang sitay niya. Sinuri ang buong paligid. Wala namang kahina-hinala. Ito ang naisip na gawin dahil nitong nakaraang araw napansin ang pag-aaligid ng isang matanda sa lugar. Naninigurado lang kapag may nangyaring masama sa mga alaga, siya na nagbabantay ang mananagot. Pagkatapos mapakain ng lahat, binalikan ng pansin ang baboy kanina. Binabangga pa rin ang ulo sa pader pero hindi na gaanong kalakasan. Uy, Dikdik. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? May masakit ba? Ang lakas mo pa kahapon Tapos ngayon nagwawala ka ng gusto. Tinawag niya na si Mang Juan. Kagabi pa yan sa Elmo Hindi ko nga alam kung anong iniinda ng baboy na yan. Sinuri ko na pero wala namang diferensya sa katawan. Pinalam ko na kay bossing ang tungkol dito. Maghihintay pa tayo ng araw ng pagbabalik. Semana Santa, kaya doon muna mamamalagi sa probinsya ng asawa niya. Huwag mo masyadong isipin. Ganito talaga kapag may alaga. Darating ang punto na magkakasakit yan. Tumango na lamang si Selmo. Sumama sa matanda para tumulong sa paghahakot ng mga aning tubo. Habang nagtatrabaho, napansin niya ang nagwawalang aso sa dulo. Nagsitakbuhan na mga kasamahan upang maiwasang makagat. Tahol ng tahol. Naglalaway at sa bawat taong makita ay hinahabol. Sa puntong ito ay biglang nahinto ang lahat ng gawain sa taniman. Oy Berto, wag mo nang patuin. Hayaan mo na, baka lalo magwala yan Madedehado ka pa. Kayo dyan, tumakbo na kayo. Magsialisa na kayo. Sinubukan nilang pigilan ang aso subalit hindi kayang awatin. Nagwawala ng husto. Inararo ang mga pananim sa kabilang sakahan. Maging ang mga aning tubo ay nagulo din. Lahat ng mga trabahador ay nagtungo ng kubo. Hindi maaabot ng mabangis na aso dahil mataas ang bakod. Dumarami yung nagwawalang hayop ngayon Nung isang linggo may nakita ako dun sa kabilang sityo. Nung isang araw meron din tapos ngayon naman. Nagkakatotoo yata yung sa kasulatan Yung tagpo na pumapasok sa mga baboy yung espiritu ng demonyo. Ganun yata nangyayari sa mga hayop dito. Kung sa bagay, sino ba naman na nakakaalam sa mga kaganapan ng mundo? Walang makakahula sa mga mangyayari kaya posible ang sinabi mo. Pedro, isa pa. Kasagsagan ng Semana Santa, patay ang ating Diyos. Kinakabahan ako. May pinapabantayan ding mga hayop ang mga amo natin. Paano kaya kapag nagwala din ng ganyan yung mga baboy? Maging si Selmo na nakikinig ay kinilabutan ng wala sa oras. Ang ibang trabahador, nagpaalam na uuwi na lamang kaysa makipagsapalaran sa aso na naroon pa rin sa taniman. Pinayagan na ni Mang Juan dahil maging ito ay hindi na nais pang bumalik doon. Mas pipiliing pagalitan ng amo kaysa ibuwis ang buhay sa nagwawalang hayop. Pagsapit ng hapon saka lang sila naglakas ng loob na sumuri. Patay na ang aso. Nakatihaya sa gitna ng tubuhan. Sila din ang naglibing dahil nasa lupang pinagtatrabahuhan. Selmo, mas malalim pa yata sa hukay ang iniisip mo Ano bang problema? Huwag ka na matakot, patay na yung aso, wala na magagawa yan. Nang mapansin ang pananahimik ni Selmo. Hindi naman po. Napapaisip lang ako kung bakit nagkaganito mga hayop. Parang wala yatang pinipili. Bigla na lang nagwawala yung mga hayop sa lugar. Hindi pa nga natin ay pagluluksa yung kasama nating namatay. May bago na namang problema. Sa sinabi niya, napaisip si Mang Juan. Sandali nga, buti nabanggit mo yung namayapa nating katrabaho. Nung isang araw, napansin ko wala sa sarili. Parang yun nangyari sa aso kanina. Sinunggaban pa nga ako Tignan mo, nadaplesa ng kutsilyo nung inambahan ako. Hindi ko masyadong inisip kasi matagal nang kakilala. Pagpasensya na lang, kako baka may pinagdadaanan din yung tao.
Bumalik naman siya sa wisyo. Kahapon umaga pa lang naglalasing na. Tapos bago dumilim nagwawala uli eh. Sinabihan ko wag lumabas pero hindi nagpapigil. Magdamag ako nagintay hanggang sa natagpuan na wala na palang buhay. Mangwan, bakit hindi mo sinabi yan sa pulis kanina? Makakatulong yung mga impormasyon na yan para makita nila yung salarin. Selmo, hindi ko detalyadong sinabi ang lahat kasi pakiramdam ko may mali eh. Ilang taon na kami magkasama dito sa tubuhan ni Bigoy. Nauna pa nga siya kaysa sayo. Mabait ang batang yon. Nahiyangang humindi sa mga utos kahit pagod na pagod. Ay nako, may mali ako nakita sa nangyari. Hindi ko lang mailagay sa salita. Hindi magawang kumontra ni Selmo sa matanda. Kilala niya ang pagkatao nito. Lahat ng kutob ay nagkakatotoo. Siya rin naman hindi matanggap na basta na lamang namatay ang dating kasama. Ang pinalabas ay inatake sa puso. Ngunit iba ang hinala niya. Nung nilapitan ang katawan kanina, may samyu ng nilalang. Hindi man ganon katindi, pero mararamdaman ng bakas. Alam kong iba ang hinuwa mo, Selmo. Kilala kita, bata. Antingero at albularyo ang pinagmulan mong angkan. Naniniwala ako na nananalaytay sa ugat mo ang galing sa pagkilatis kung ang bangkay ay pinatay ng ordinaryong tao o ng ibang nilalang. Tama ba ako? Gulat na napatingin si Selmo sa matanda. Hindi inasahan na maririnig ito sa kanya. Sa katunayan, tama si Mang Juan tungkol sa kanyang pinanggalingang angkan. Pero matagal nang pumanaw ang mga ninunong antingero at albularyo. Siya na lamang ang naiwan na piniling ilihim ang pagkatao kanino man. Hindi rin matandaan kung kailan ito aksidenteng nabanggit. Ho? Paano niyo po nalaman ang tungkol dito? Wala naman ako nasabi ah. Nung una hindi ako sigurado. Napansin ko na kamukha mong yumaong si Mang Kulas. Hindi ko pinuna kasi baka nagkataon lang at wala kang kinalaman sa matandang antingero. Nang tumagal nakita ko ang tangan mong medalyon eh. Ganyan ang tinanga ng matanda noon na pumuksa sa maraming aswang na dumarayo sa iba't ibang bahagi ng lugar. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi mo rin naman itatanggi, di ba? Tama ako. Hindi nakasagot si Telmo. Si Mang Juan ay humarap sa mga kakarating lang na pulis upang magsagawa ng karagdagang katanungan tungkol sa pagkamatay ng kasamahan. Pagdating ng tahanan habang nagpapahinga sa bakuran, napansin ni Selmo ang takbuhan ng mga dumaraan. Dali-daling napatayo upang maiwasang mabangga ng mga kalalakian saan-saan sila tumatakbo. Nawakan niya ang isa, tinigil niya upang makausap. Ito naman kumakaila. Naku, andyan na yung asong baliw. Ito na mismo ang nagsara ng pintuan. Nakita ni Selmo ang asong duman. Walang pinagkaiba sa aso doon sa taniman. Wala sa sarili, basta na lamang humahabol. Dumediretso sa mga kabayan. Lahat ng mga tao ay nagtatago. Kuya, malaki naman yung katawan mo. Baka meron kang magawa para tulungan kami oh. Uwi pa kasi kami ng mga barkada ko sa kabilang bayan eh. Dumaan lang kami dito tapos may ganyang aso, baliw. Naisip na rin ito ni Selmo. Nag-aantay lang ng tamang tiyempo para mabilis ang paghuli. Dali-dali siyang kumuha ng patalim at sa sandaling lumabas. Dumirekta sa kinakatayuan ng aso at saka walang pagdadalawang isip na tinaga. Paulit-ulit hanggang sumandusay. Lumapit din ang isang kapitbahay. Hinampas ang ulo gamit ang dalang kahoy. Animal, saan ba galing yung asog to? Dumarami yung nababaliw na hayop ngayon ah. Ganito ba talaga kasama ang paligid? Kahit ang mga hayop, nawawala na sa wisyo. Sinuri ni Selmo ang katawan ng aso. Meron siyang kakaibang naaamoy. Sa katunayan, itim na enerhiya ang nararamdaman sa loob ng nilalang. Sige na, Selmo. Kami nang bahalang magligpit dito. Maraming salamat sa tulong mo. Tumango na lamang si Selmo. Hindi na bahala dahil habang sinusuri ang aso kanina,
Nagsagawa na rin ng maikling orasyon upang hindi na makapanghawa pa ang sumpa. Sinabihan na lang niya si Mang Tony na siguraduhing malalim ang hukay. Napabuntong hininga si Selmo. Napapaisip kung sa paanong paraan magkakaganon ang mga hayop. Sa pagkakalam niya, tanging tao lamang ang nahahawaan ng mga sumpa. Ngunit sa nangyayari, kumakapit din ito maging sa mga hayop. Posible kaya nilalahian nila yung mga hayop? Paano naman? Aswang na nagbabalat kayong hayop pwede pa. Pero yung yayang gawin ng hayop, parang ang hirap isipin eh. Patuloy na naguguluhan sa takbo ng pangyayari. Nagkipit balikat na lamang. Paglipas ng ilang oras, muling nabulabog ang pagpapahinga nang marinig ang sigawan mula sa labas. Pagdungaw ng bintana, isang malaking baboy ramo ang nagwawala sa mga kabayan. Naroon si Mang Tony at iba pang kalalakian na sinisikap pigilan ang nilalang. Pero sa laki at lakas, hindi magawang lapitan. Nangangamba para sa sariling kaligtasan. May ilang tumilapon pagkatapos banggain. May isa pang napayaw dahil sa lakas ng kagat. Kumilo si Selmo. Habang papalapit ay palihim na nagkakarga ng orasyon. Nakita niya kung paanong unti-unting bumagal ang kilos ng baboy ramo. Hindi nagtagal ay humandusay at nangisay. Dito na nagsilapitan ang mga kalalakian. Paulit-ulit na hinambalos ang hayop. Ano ba tong nangyayari sa lugar natin? Kung ano-ano na lang yung sumusugod, mamaya hindi na lang hayop yung sumalakay dito eh. Kahit ako natatakot na eh. Maliliit pa yung anak ko, paano kung mabiktima sila? Mamaya pasukin yung bahay namin eh. Tayo-tayo lang ang magkakasangga dito. Malayo ang kabilang sityo. Kung ano man ang kaganapan, magtulungan na lang tayo. Nakikiusap ako. Sana makisa ang lahat para sa kaligtasan natin. Maging mapagbatsyag sa lahat ng oras, lalong-lalo na tuwing gabi. Naging mahigpit ang lahat ng tao doon sa baryo. May mga kalalakihan din na patuloy na nag-iikot sa lugar. Patuloy naman na nag-iisip si Selmo. Hindi mapakali sa kaganapan. Sumapit na lang ang umaga, walang nakuwang sagot sa mga katanungan. Pagdating ng taniman, pinatawag siya ni Mang Juan para pag-usapan ang gagawin sa baboy. Nagwala ito kagabi. Naging mas mabangis. Maging ang ibang alagang hayop ay nadamay. Kinagat ng kinagat hanggang sa mamatay. Kung hindi ako nakarating kaagad, malamang ubos na ang lahat ng baboy natin. Walang matitira. Tumawag na ako kay Bossing. Walang maisagot, nangihinayang eh. Ito pa naman yung pinagkakakitaan niya. Yung nagwawalang hayop nasaan na? Nalibing niyo po ba? Hindi pa nalilibing eh. Wala ako ibang kasama. Nagpaalam yung mga katrabaho natin na hindi muna papasok eh. Kaya hindi ko natapos yung paglilibing, nanakit yung katawan ko, kakahila. Mabuti na nga lang dumating ka eh. Ikaw na lang kaya yung tumapos. O sige, walang problema. Ako nang bahala sa lahat. Magpahinga po muna kayo. Ako nang bahala dito. Pagkalis ni Mang Juan, sinuri niya ang katawan ng baboy. Sa bandang tenga nito, isang napakahabang itim na sinulid ang nakuha. Kumpirmado, ginagamit ng mga nilalang ang hayop upang guluhin ang mga taga-baryo. Mahusay ang isang to ah. Gumagamit ng mga hayop para matakot ang mga taga-sityo. Sinong lapastangan yung gagawa nito? Tinapos niya na ang paghukay. Isiniksik ang lahat ng patay na baboy at saka sinunog. Sinabayan na rin ang orasyon upang masiguradong hindi na kumalat ang sumpa. Selmo, akala ko naman kung anong sunog. Kailangan ba talagang silaban ng mga katawan yan bago ilibing? Ano ba sa tingin mong mangyayari sa mga yan? Hindi ko lang alam manong kung maniniwala ka sa akin. Sinuri ko yung katawan ng mga baboy. Doon sa bandang tenga nila, nakakuha ako ng napakahabang itim na sinulid. Ginagamit sila ng mga nilalang. Kahit yung nangyari kay Bigoy, malamang konektado. Ang sabi niyo aswang ang pumatay sa kanya. Pagkatapos nun,
nagsisulputan ng mga hayop na nahawaan. Sa palagay niyo, nagkataon lang ba yun? Maging si Mang Juan ay napaisip sa sinabi niya. Pareho silang natahimik habang pinagtatagpi-tagpi ang kaganapan. Kalaunan ay nagpalitan ng ideya. Kung si Bigoy lang ang pag-uusapan, masasabi kong malihim ang batang yon. May mga pagkakataon pa na umalis siya, tapos may kinikwentong babae. Hindi ko alam kung kasintahan ba o ano eh. Kinutuban ako, sa tuwing uuwi yun, talagang ang sangsang ng amoy. Ang sakit sa ilong. Sino po ba yung babae? Kakilala niyo po ba? Saang lugar nakatira? Yon ang hindi ako sigurado, pero sa pagkakatanda ko, doon sila banda sa sapa nakikita eh. Ano ba gagawin mo? Nagsama ang dalawa papunta doon sa sapa. Sinuri ang paligid. Naghahanap ng bakas sa makakapagturo kung anong klaseng babae ang kinikita ng yumaong kasama. Hindi nagtagal. May nakita silang babae sa hindi kalayuan. Kaharap nito ang isang ligaw na aso. Tinatawlan ng tinatawlan hanggang sa bigla na lamang kumalma ang aso. Lumapit sa kanya. Kitang-kita nila na may kung anong nilalagay mula sa tenga nito. Nang pakawalan ay biglang nangisay. Pagkalipas ng ilang sandali ay biglang bumangon. Naging mas mabangis. Nagsimulang tumakbo. Binabangga ang bawat mararaanan. Kahoy man o nagkukumpulang mga bato. Binalikan nila ng pansin ng babae. Kumaripas na ito ng takbo pagkatapos silang makita. Dali-daling sinundan, pero ang aso ang nakita sa bandang unahan. Naagaw ang kanilang pansin dito at napalaban. Diyos ko, alam na natin ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang mga hayop. Sikapin mong mahuli ang babae niyo, Selmo. Patayin mo kagad. Hindi kagad makaalis si Selmo dahil hindi sila pinapalampas ng aso. Ilang beses pang natumba. Kagad nagkarga ng orasyon. Kaso nga lang nakagat si Mang Juan. Humandusay ang nilalang matapos tamaan ng binatong tigalpo ng binata. Parang naaalala ko na, Selmo. Doon sa kabilang ilog. Yung nag-iisang kubo doon sa lugar. Subukan mong puntahan. Malamang naroon ang babae. Tumango lamang si Selmo. Inuna munang gamutin ang sugatang braso ng matanda. Masyadong malalim ang sugat. Nangihina at namumutla ito. Unahin mo na yung babae, Selmo. Kaya ko na ang sarili ko. Kung hindi ka pa kikilos, malamang may gagawin na naman kasamaan ng demonyong yon. Huwag muna kayo magsalita, Manong. Pupuntahan ko rin ang babaeng yun. Tatapusin ko lang yung panggagamot ko sa'yo. Kailangan maagapan dahil malalim ang sugat. Ilang sandali pa natapos na ang gamutan. Inantay muna ni Selmo na umayos ang pakiramdam ng matanda bago iniwanan. Pagsapit ng gabi, hinanda ang sarili para sa gagawing pagtugis. Bitbit lamang niya ang itak na bigay ni Mang Juan. Tiwala sa sarili at sa tangan. Bukod sa mga ito ay wala ng ibang kargada. Pinuntahan niya ang sinabing ilog. Bumungad kagad ang nag-iisang kubo. Ilang sandali pa naramdaman na ang presensya ng nilalang. Nakita niya ang paglabas ng isang babae. Madilim man, pero naaaninag niya ito. Sinusuri ang paligid, para bang napansin ang kanyang pagdating. Ngayoy ay hinahanap ang pinagtataguan niya. Hindi nagtagal ay nag-anyong aswang. Pagapang-gapang na sumuot sa kakawayan. Nasa bandang unahan niya lang si Selmo. Pero hindi niya nakikita ang binata. Bumalik ito sa anyong tao. Bumalik sa tahanan. Samantala dahan-dahan ng kumilos si Selmo. Lumapit siya doon sa kubo. Ang buong akala niya ay hindi siya napansin ng nilalang. Bago pa tuluyang makapasok ay sinunggaban ng aswang. Ganap na ang anyo nito nang magkaharap sila. Sunod-sunod na kalmot ang binitawan sa kanya. Sinasalubong ni Selmo ang bawat atake nito. Maliksi ang kilos at malakas. Nahirapan siyang tapatan ng una, pero nagawang makipagsabayan ng mga kargang orasyon. Nanghina ang nilalang ng tamaan ng tigalpo. Ginamit na ni Selmo ang binigay na itak ni Mang Juan.
Unang tama pa lamang sa nilalang, bumagsak kagad sa lupa. At upang makasiguro, pinugutan niya ng ulo. Sinamantala niya ang pagkakataong masilip ang kubo. Doble ingat dahil marupok ang mga kahoy. Walang ibang nasa loob kung hindi mga bote ng langis. Hinila ni Selmo ang katawan ng aswang patungo sa loob. Maging ang tahanan ay sinindihan. Pinanood niya ang unti-unting pagkasunog nito. Matapos ang kaganapan, umuwi na ng tahanan. Sa puntong ito, umayos na ang kalagayan ni Mang Juan. Pinaliwanag niya ang nangyari sa babaeng aswang. Tuwang-tuwa naman ang matanda nang malamang matagumpay na napuksa. Mabuti naman napatay mo yung babaeng yon. Kahit papano pakiramdam ko, nabigyan natin ng hustisya yung pagkamatay ng kaibigan natin. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ilang araw ang lumipas matapos nun. Wala nang nangyaring panggagambala. Naging payapa ang paligid. Dumaan ang Semana Santa. Hindi nasundan ng anumang kababalaga ng lugar. Malaki ang pagpapasalamat ni Selmo at Mang Juan. Tama ang kanilang tinugis. Tama ang napatay. Mas minabuti nilang ilihim ito sa mga kababaryo upang hindi na maglikha ng anumang usapin na maaaring magdulot ng mas malaking problema. Ang mahalaga para sa dalawa, ligtas na ang mga tao sa panggagambala ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gimbo. Taong 1989, probinsya ng Bohol. Hindi mapakali si Giler habang pabalik-balik ng lakad sa harapan ng pintuan. 10 oras na ng gabi pero wala pa ang kapatid na si Gimbo. Hindi naman ito ang unang pagkakataon dahil sa lahat ng lakad ay matagal nakakauwi. Hindi ito ang kinabahala dahil ang mas kinakatakutan ay ang pakikipagsapalaran ni Gimbo sa mga nilalang katulad ng aswang. Sa katunayan, isa siyang antingero na tinutugis ang bawat halimaw na mababalitaan nasa lugar man o karatig bayan. Matagal na itong ginagawa. Lihim nung una dahil walang ideya si Giler. Nalaman na lang nung minsang nasaksihan ang engkwentro. Hindi kasi nagpaalam kung saan lugar pupunta eh. Sana nasundo kita. Pag uwi mo marami ka na namang pasa. Kuya kasi, kung makasaba ka sa laban, akala mo pusa ka na maraming buhay eh. Napapalakas ang pagkamot sa ulo sa inis. Ilang sandali pa, sinalubong ang kapatid ng matanaw sa labas. Oh, anong oras nagising ka pa? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Mauna ka sa pagtulog. Walang oras yung pag-uwi ko eh. Mapupuyat ka na naman yan eh. May pasok ka pa bukas. Kuya, ako ka mong dapat magtanong. Anong oras na oh? Sandali nga, may sugat ka ba? Nagdurugo yung balikat mo oh. Akma sanang hahawiin ni Giler ang damit ng kapatid upang masuring mabuti ang bahaging iyon. Kaso nga lang mabilis itong umiwas. Wala akong sugat. Hindi sa akin galing ang dugo na to. Sa kalaban yan. Napaaway ako habang pauwi kaya natagalan eh. Ang hirap kasing itumba ng nilalang eh. Pero ayos din naman. Nailibing na. Yan ka na naman kuya eh. Sumasaba ka na naman sa mga nilalang na yan eh. Bakit ba kasi hindi ka nalang umiwas? Sa susunod mapapahama ka na dyan. Hindi natin alam kung kailan ka puprotektahan ng tangan mong bertud. Yung albularyo nga sa kabilang bayan. Yung matanda na namamatay sa engkwentro. Partida marami nang alam yun ha. Bago sinagot ni Gimbo ang katanungan ng kapatid, pumasok muna sila ng tahanan. Doon pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Tama ka. Si mga pong ang nasawing albularyo sa nangyaring engkwentro nung nakaraang linggo. Ang sabi ng mga kapitbahay, matagal nang may umaligid sa tahanan ng matanda eh. Walang nakalam ng eksaktong oras, pati araw kung kailan naganap. Nakita nila yung albularyo na wala ng buhay.
Nakatihaya pa sa paanan ng hagdan. Nangingitim ang katawan. Pugot ang ulo. Kung hindi napada ng isang magkakahoy, walang makakatuklas. Tignan mo na kuya. Alam ko naririndi ka sa akin pero hindi ako magsasawang magpaulit-ulit sa'yo. Mas malalim na yung kaalaman nun sa'yo oh. Ikaw pa kaya kuya, ilang taon ka pa lang oh. Baka naman pwede mo nang itigil yan. Kailangan ba talaga kapag meron kang bertud, kikilos ka para manugis ng aswang? Siguro naman pwedeng hindi. Natawa si Gimbo sa sinabi ng nakababatang kapatid. Matanda siya ng mayigit 10 taon, pero parang si Giler ang panganay dahil sa inaakto. Pwede naman ang sinasabi mo. Pero madrama ang tungkulin ng manunugis eh. Hayaan mo, aalagaan at ingatan ko mabuti ang sarili ko sa oras ng engkwentro. Walang mangyayaring masama sa kuya mo. Ako pa ba? Seryoso yung usapan natin, nagagawa pang maghambog. Ayos naman ako. Nakita na kitang nakauwi eh. May pagkain sa mesa. Pagtiyagaan mo na lang yung niluto ko, yun lang naman yung meron tayo eh. Mauna na ako sa pagtulog, maaga pa yung pasok ko. Nagpunta ng kusina si Gimbo. Hindi para kumain, kundi para magtimpla ng kape at tumithit ng tabako. Magmula nang magkaroon ng tangan, madalang na lang makaramdam ng gutom. Palagi siyang nauuhaw, kung kaya't inumin ang nilalantakan. Hindi alak kung hindi tubig o kape. Bihira lang din antukin. Walang kapaguran. Kaya kahit sa gabi gumagawa ng mga bagay-bagay, depende sa maisip. Katulad ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Minsan naman gumagawa ng bangko gamit ang kawayan. Walang nabubulabog kahit mag-ingay ng mag-ingay dahil nasa kalagitnaan ng malawak na palayan ang kanilang tahanan. Pagkatapos magkape, lumabas si Gimbo at tinanaw ang taniman. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon, kaya naaninag ang nasa paligid. Hindi nagtagal, anino ng tao ang nakita sa kalayuan. Kahit may distansya, sigurado sa nakikita dahil isa ito sa kakayahan ng tangan. Hinayaan lamang sa pag-aakalang lasing na ginabi sa daan. Madalas may nakakatulog na lasenggo sa palayan. Pero nang balikan ng tingin, hindi tao, kundi aswang. Walang pagdadalawang isip na kumaripas ng takbo. Hindi hinayaang makatakas ang nilalang. Hinabol ito hanggang sa maabutan. Bumungad ang takot ng nilalang nang maramdaman ang presensya ni Gimbo. Naaamoy ko pa ang dugo ng tao sa'yo. Yung dugo ng biniktima mo. Saang lugar ka ng biktima? Inihanda na ang panabas. Hindi sumagot ang nilalang. Salip nag-intay ng pagkakataong tumakas. Panay ang pag-atras nito habang nasa manunugis ang tingin. Binabantayan ang bawat galaw upang madaling makaiwas kung sakali. Kaso nga lang nabasa ni Gimbo ang ganitong kilos. Isang kurap lang. Lumatay sa katawan ng aswang ang talim ng panabas. Nag-iwan ng mahabang sugat mula sa muka hanggang sa tiyan. Kamuntikan pang mahati ang katawan nito. Ang pangit ng laban ngayon. Hindi man lang ako pinagpawisan. Kaya ayoko nakikipagto sa ordinaryong aswang katulad ng isang to eh. Nakakawalang gana. Kinabukasan, maagang nagtungo sa pamilihan si Gimbo upang makabili ng kakailanganin sa bahay. Habang abala sa pagtitingin sa mga paninda, napansin niya ang pamilyar na presensya. Hindi pa ito nakikita pero nakilala na. Pagkatapos magbayad, dumiretso sa pag-uwi. Ilang sandali pa ay natigilan. Hinarang siya ni Arnold, isang lalaki na may lahing aswang na palaging naghahamon ng away. Parang nagmamadali ka yatang umuwi ah. Halika dito. Magsubukan muna tayo. Papawis ba? Sa ibang araw na lang. Marami pa akong gagawin sa bahay ngayon eh. Pero bakit ba nagyayaya ka tuwing tarikang araw? Ayaw mo ba sa gabi? Pabor pa yun para sa'yo. Eh bakit naman kailangan sa gabi? Kung pwede namang gawin sa umaga.
Mas mainam maliwanag. Maraming makakanood. Maraming makakakita. Naduduwag ka na naman Hindi ka pumapalag. Sino bang naduduwag sa atin? Sa tuwing babanggitin ko ang salitang gabi, doon tayo magtuos. Ayaw mo kong paunlakan. Nagbago ang reaksyon ng kausap. Nagmamadaling umalis. Nang makitang may grupo ng magsasaka na papalapit sa kanilang kinalalagyan, tumabi si Gimbo. Hinayaan ang mga ito na makadaan. Sumunod na rin siya. Nagmamadaling umuwi para maabutan ang kapatid. Kaso nga lang nakaalis na ito. Kagad ding kinutuban ng mapansin ang mga kalmot sa lamesang nasa bakuran. Bagong hulma lamang ito at noong nakaraang araw, siya mismo ang gumawa. Wala itong gasgas. Sinuri ng mabuti ang mga kalmot. Hindi gawa ng anumang patalim o matulis na kahoy o anumang bakal. Inamoy ang aroma. Samyo ng nilalang. Sira ulong Arnold. Dumaan pa talaga dito sa bahay para magkalat. Nagyayabang sa ganitong paraan pero hindi naman kayang pumalag sa gabi. Makalipas ang ilang sandali, napansin ang paparating na magsasaka. Kagad sinalubong dahil papalapit sa bahay. Kimbo, mabuti na abutan kita. Akala ko nakikigapas ka ng palay sa kabilang taniman yung kapatid mong si Giler, pinapasundo ng maestra na himatay. Dali-daling tumakbo si Gimbo papunta sa paaralan. Naabutan sa isang silid ng kapatid. Nakaiga at wala ng malay. Naroon ang mga guro. Nagbigay ng paunang lunas. Hinihilot ang kamay at noo. Magalang siyang bumati sa mga ito. Humingi ng permiso na iuuwi si Giler. Habang buhat-buhat ang kapatid, alam niya na merong nakasunod. Kahit malayo, nararamdaman ang presensya nito. Tumigil sa paglalakad si Gimbo. Sumilip sa likuran. Nakita niyang nasa likod ng puno si Arnold. Lumabas ito upang magpakita sa kanya. Ngumiti ng nakakaloko at kumaway. Hindi naman na pinansin pa ni Gimbo. Mas inuna ang kapakanan ng kapatid. Pagsapit ng hapon nagkamalay na ang bunso matapos mabigyan ng gamot. Batay sa pagsusuri ni Gimbo, tigal po sa hangin ang tumama sa kapatid upang mahilo at mawalan ng malay. Kuya, pasensya ka na. Pumunta ka pa sa paaralan. Si Arnold. Siya po yung huli ko nakita. Nasa malayo lang siya habang nakatingin sa akin Yung huli ko naaalala, kinumpas niya po yung kamay niya. Tapos tinuro ako Ayun, sumakit yung ulo ko tapos nawalan na ako ng malay. Naikuyom ni Gimbo ang mga kamao nang marinig ang sinabi nito. Talagang hindi titigil ang baliw na yan. Sumusobra na. Panahon na para bigyan ng leksyon. Siguro kuya, hindi naman kailangang umabot sa ganyan. Talagang makulit lang si Arnold, 'di ba? Titigil din yun. Hindi ordinaryong tao si Arnold Giler. Gumagawa siya ng paraan upang mangbiktima ng iba. At ako ang pinupunterya niya. Maaaring sa paningin ng mga kabaryo natin, makulit na tao lang si Arnold. Pero ang totoong katauhan niya, delikado. Natahimik si Giler sa nalaman. Buong akala normal na tao si Arnold na may ugaling mapang-asar at palaging naghahamon ng gulo. Lingid sa kalaman ng lahat, isa siyang nilalang na dapat katakutan. Hindi ko alam yun, kuya. Pasensya ka na Palagi ko pa namang kinakausap yun. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, dadalawin ko yun sa tahanan niya. Tignan natin kung anong gagawin niya. Gusto sanang pigilan ni Giler ang kapatid kaso ayaw magpaawat. Lumakad na ito gaya ng sinabi. Pinuntahan ang tahanan ni Arnold, kaso nga lang walang nakita. Nagpatuloy sa paglalakbay si Gimbo. Sa bandang unahan, 2 estudyante ang nakita. May dalang sulo habang naglalakad. Alam na ni Gimbo ang mangyayari sa mga ganitong pagkakataon.
siguradong may tatambang sa kanila. Hindi nga ito nagkamali dahil pagdating sa unahan, ganun na lamang ang pagsigaw ng dalawang kababaihan. Isang nilalang ang nagpakita. Kaso nga lang ang ipinagtataka ni Gimbo, ang samyu na taglay ng aswang, hindi kagaya kay Arnold. Ibang nilalang ang makakarap sa ngayon. Tinakpan niya ang muka gamit ang dalang panyo at saka inagaw ang atensyon ng nilalang. Buong puwersang tinadyakan ng katawan nito. Tumalsik ang nilalang sa puno pero kaagad ding bumangon. Kayong dalawa, sige na, umalis na kayo. Hoy Ulupong, huwag mo nang subukang sundan dahil hindi ka makakalagpas sa lugar na ito. Isa lang ang mangyayari ngayong gabi. Isa ang mamamatay sa atin. Hinugot ni Gimbo ang panabas mula sa nakasugbit na kaluban. Naghanda sa pag-atake ng nilalang. Hindi nagtagal nagsimula ang sagupaan sa pagitan ng dalawa. Panay ang pagsugod ng aswang. Mga ataking hindi pinag-iisipan. Halatang hindi pa sanay makipaglaban. Sinalubong ito ng patalim ni Gimbo. Buong puwersang binaon ang dalang patalim sa lalamunan. Inikot pa ito ng ilang beses upang lumala ang tama. Ay nako, paulit-ulit na lang. Bakit ba puro mahinang aswang ang nagpapakita? Hindi rin nag-iisip ano. Alam nang meron akong hawak na itak, talagang sasalubungin pa. Ay, mangmang. Matapos ng kaganapan ay sinunog ang bangkay ng aswang. Pagbalik sa daanan, nahinto dahil nasulyapan ang tahanan ni Arnold. Walang senyales na may tao, kaya dumiretso na lamang sa pag-uwi. Sa loob-loob ni Gimbo, umiiwas ito sa kanya. Kung nagtatago si Arnold sa gabi, kabaliktaran naman ang nangyayari sa araw. Siya pa ang may ganang pumunta sa tahanan ni Gimbo upang magamon. Una nitong kinulit si Giler. Umalis ka na nga dito. Alam ko na yung totoo mong pagkatao, sinabi ni Kuya Gimbo sa akin. Hindi mo na ako madadaan sa salita mo. Kilala na kita. Habang nakasilip sa nakasiwang na pintuan. Nasaan yung kapatid mo? Ilabas mo yung pinagmamayabang mong kuya. Balita ko nahanap pa ako noong gabi O nandito na ako ngayon. Bakit hindi siya magpakita? Giniba ni Arnold ang mga kagamitan sa bakuran. Winasak ang mga lamesa at upuan. Gayon din ang bahagi ng dingding. Natigil lang nang marinig ang sigaw ni Gimbo. Nakigapas lang ako sa kabilang taniman. Nanggugulo ka na rito. O nandito na ako. Anong kailangan mo? Inilapag ang kargang sako ng palay at saka hinugot ang panabas. Kagad namang umatras si Arnold pero ipinagpatuloy ang pangaasar. Hindi mo ako madadaan sa paninindak mo. O sige, simulan natin ang laban. Tirik na tirik ang araw. O ano? Wala kang gagawin ano? Yan ang gusto ko. Manigas ka sa Ines. Patuloy sa pagtawa habang dahan-dahang binabaybay ang daan palis ng lugar. Nasundan na lamang ng masamang tingin ni Gimbo. Kuya, bakit hindi mo ba kayang labanan yan? May problema po ba sa ganitong oras? Hindi ako pwede magpakampante, Gilera. Ang bisa ng gamit ko, aktibo sa gabi. Sa umaga alam niyang mahina ang aking tangan. Pero hindi rin siya sigurado, kaya hindi naglalakas loob na lumusob yan si Arnold. Talagang nang bibwisit lang yung isang yan. Tinatansya niya ang bawat galaw. Tinatansya ang lakas ko. Isang pagkakamali lang, mapapatay ako ng taong yan. Mapangasara, tuso kung titignan. Pero matalino ang pamamaraan ni Arnold. Nang mga sumunod na araw, nagtaka si Gimbo dahil hindi nagpaparamdam si Arnold. Ang sabi ng nakakita, umalis ito sakay ng isang bus patungo kung saan. Walang nakaalam ng pupuntahan. Nakahinga ang antingero dahil sa wakas walang manggugulo. Naibuhos din ang buong oras at atensyon sa paggagapas ng palay. Sumasama siya sa mga magsasaka tuwing umaga at sa gabi.
nakikiramdam sa paligid, rumeresponde sa mga taga-sityo. Nang mabalitaan ang kaganapan sa kabilang baryo, dali-daling pinunta ni Gimbo. Nalaman ang mga alagang kalabaw ng kakilala, dinale ng nilalang. Sa bilang na 10, isa na lamang ang natira. Ang usap-usapan, isang estranghero ang umaaligid bago nangyari ang pambibiktima. Humingi ng abiso si Gimbo na matignan ang katawan ng mga hayop. Sa pagsusuri, naamoy niya ang samyo ng aswang. Hindi na gaanong malakas ang kapit. Swerteng naabutan bago mawala. Bakas din sa pamamaraang ginamit. Bagay na nakita na noon. Sa isip niya, nasa hanay ng lahi ni Arnold ang aswang na sumasalakay dahil sa paraan ng pagpatay. Gimbo, ano ang nakita mo sa katawan? Sana may ideya ka. May tiwala ko sa'yo. Iaasa ko ang pangyayaring ito. Diyos ko, pinaghirapan kong pag-ipunan para makabili ng maraming kalabaw, tapos mamamatay na lang ng ganito. Kumpirmado, Manong. Aswang ang dumali sa mga kalabaw mo. Huwag kayo mag-alala. Hahanap ako ng paraan para makatulong. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam si Gimbo. Bumalik sa tanimang ginagapas. Sa pagpapatuloy ng gawain, hindi nakaligtas ang bakas ng mga yapak at paghawi ng mga palay sa gitnang bahagi. Hapon na ng mga sandaling ito, nakauwi na ang mga kasamang magsasaka. Siya na lamang ang naiwan dahil may tinatapos. Walang ibang tao sa paligid. Nagkaroon ng pagkakataong suriin ang mga bakas. Mula sa lupa hanggang sa dahon ng mga palay, naaamoy ni Gimbo ang samyo ng aswang. Katulad ng kumapit sa katawan ng mga kalabaw, napakunot ang noo na may naalalang kaparehong amoy. Upang masiguradong hinala, nagpagabi sa taniman, nagbabaka sakaling bumalik ang nilalang sa lugar. Sa kubo nakaabang habang nagmamasid sa paligid. Humigpit ang kapit sa dalang panabas. Ilang sandali ang lumipas. Naaninag sa unahan ang lalaki naglalakad. Masyadong maliwanag ang buwan kung kaya't nakilala kung sino ito. Ganun na lamang ang pagngiti ni Gimbo. Palim itong sinundan. Nakarating sa pinakadulo ng taniman kung saan nakapastol ang mga kalabaw. Pumwesto ang lalaki doon sa lugar. Nagpahid ng kung anong langis. Dahan-dahang nagpapalit ang anyo. Mula sa pagiging tao, tinubuan ng maraming balahibo, kasabay ng paghaba ng mga kuko at pagtulis ng mga ngipin. Kagad siyang sumunggab at kumalmot, kinagat sa leeg. Habang maigpit na nakaamba sa likuran, humiyaw ang hayop, dahan-dahang bumagsak. Ang natirang kalabaw ay hindi matigil sa pagwawala. Ang iba ay kumaripas ng takbo matapos mapigtas ang tali. Akmang aatake sa naabutang hayop, pero natigilan nang tumama sa noo ang bato na hinagis ni Gimbo. Sa pagkakataong ito, naagaw ng manunugis ang atensyon ng nilalang. Umangil ng napakalakas. Naghanda na ito para sa pag-atake. Si Gimbo sa kabilang banda, nag-aantay na mauna ang nilalang. Hindi nagtagal nagtuos ang dalawa. Sa puntong ito, nakitaan kaagad ng pambihirang kakayahan ng aswang. Sobrang bilis ng kilos, maliksi. Hindi may pagkakaila ang taglay na lakas. Sumugod ito ng kalmot. Kumakagat din kapag nakakatsyempo. Ang mga kamay naman ay panay abot sa leeg ng antingero para sakalin. Sasakalin mo ako, kagaya ng ginagawa mo sa mga hayop. O sige, subukan mo. Sa pagpapatuloy ng laban, alam na ni Gimbo kung sino ang karap. Walang iba kung hindi si Arnold. Kahit hindi mo sabihin sa akin kung sino ka, nararamdaman ko, ikaw yan, Arnold. Akala ko umalis ka na sa baryo eh. Nandito ka lang pala sa ibang lugar. Palihim na ng bibiktima.
Malas mo lang dahil nahuli kita. Buong puwersang itinulak ng aswang ang mananugis. Dahilan para pansamantalang makalayo. Malakas na angil ang pinakawalan. Muli siyang sinugod. Si Gimbo sa kabilang banda, aminado sa sarili na humanga sa bilis ng nilalang. Walang tigil sa pag-atake, kaya tanging pagsalag lamang ang nagawa. Bagyang nainis sa sitwasyon dahil lumipas na ang ilang sandali ay hindi pa rin nakabuelo. Panay ang pag-ilag dahil kung hindi iiwas ay titilapon. Nang mga sumunod na segundo, mas lalo pang nahirapan ng bilisan ng nilalang ang kilos. Ilang beses pang natumba dahil sa lakas nito. Natigil ang sandali ang sagupan. Tumigil si Gimbo. Nagabol ng hininga dahil sa pagod. Nang mga sandaling ito ay naging kampante ang nilalang. Bumalik sa anyong tao at nagsalita. Nandito na tayo, Gimbo. Nagkita tayo sa oras na gusto mo. Hindi na sana ako nag-ingat. Hindi ka naman pala ganun kalakas. Inantay ni Gimbo ang susunod na gagawin. Nang makitang kampante si Arnold, buong puwersang hinila ang itak. Hinataw sa binti ng nilalang. Umangil lang napakalakas si Arnold. Ininda ang napinsalang bahagi ng katawan. Kagaya ng inaasahan, Arnold. Masyado kang mabunganga. Kaya yan din ang naging kahinaan mo. Hindi sumagot si Arnold. Panay lamang ito sa pagdaing. Sinubukan pang tumakas. Dahan-dahang gumapang. Sa sobrang bagal ng pag-usad, nakuha pang humithit ng tabako ni Gimbo. Nang mapansing bagyang nakalayo, sinundan at hinila ang buhok. Pinayagan kitang gumapang, pero hindi ko sinabi na pwede kang lumayo. Hinampas niya ang ulo ni Arnold sa lupa at muling binalian upang hindi na makagalaw. Naupo sa malaking bato si Gimbo. Pinapanood ang paghihirap ni Arnold. Maawa ka, Gimbo. Hindi na ako manggugulo. Hindi na ako mambibiktima sa atin. Aalis na ako. Lilipat ako sa ibang lugar pakiusap. At sinong baliw na tao na papayagan kang mabuhay? Gayong alam ko na mambibiktima ka sa ibang lugar. Parang naging kasabot mo pa ako sa mga pambibiktima mo. Hindi pwede. Pasensya ka na, kaibigan. Pero kailangan mo nang mamatay. Sinaksak niya ang leg ng aswang. Ilang beses na pinaikot ang talim upang mas lumala ang pinsala. Pagkatapos nun, pinugutan ng ulo ang aswang. Sinunog ang buong katawan. Matapos ng kaganapan, dahil ang alam ng mga tao ay umalis na ito sa lugar, walang naganap kay Arnold. Si Gimbo sa kabilang banda, nagpatuloy sa buhay. Sa umaga abala sa paghahanap buhay at sa gabi, ginagampanan ang tungkulin sa sityo. Dito lamang aktibo ang kanyang tangan. Sa tuwing sasapit ang dilim, isa itong uri ng gamit na binigay ng mambabarang sa kanya. Isang uri ng kulay pulang bato. Galing man sa kaliwa ang nabigay na tangan, ginagamit niya naman ito para sa kabutihan. Ito ang pinanghawakan ni Gimbo nang iwanan sa kanya ng maestro ang tangan. Hindi niya sinundan ang yapak nito, na ginagamit ang kaalaman upang mamerwisyo sa ibang tao. Ginamit niya ang bertud ng pulang bato upang makatulong sa kapwa. Nung una mga kabayan, parang sobrang hirap maniwala patungkol dito sa bisa ng Gabay Medalyon. Etong suot-suot ko. Eto kasing Gabay Medalyon mga kabayan, ang bisa nito ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Yung 4 na aspeto ng buhay. Magmula nang dumating sa akin to mga kabayan, tapos palagi ko na siyang suot, mas nag-take ako ng actions. Nandun kasi yung konsepto na dapat naniniwala ka sa gamit mo at ang pinakamabisang paraan ng pagpapatunay na naniniwala ka, mas mag-take ka ng action sa mga bagay na gusto mong ma-achieve or sa mga hinihiling mo. So every day talaga mga kabayan, mas nag-try ako, sinubukan ko yung mga bagay na gusto kong marating at sakto din mga kabayan. Kasabay ng pagdating ng Gabay Medalyon, sunod-sunod na yung projects, sunod-sunod na yung blessings na natatanggap ko.
kung saan projects na yung nag-o-offer sa akin, hindi lang sa aspeto ng TikTok shop, maging sa lahat ng channels ko. At syempre, yung pinakamalagang aspeto mga kabayan, baliwala kasi yung dami ng projects mo or dami ng blessings kung hindi ka disiplinado. For me kasi mas doon nakakatulong yung gabay medalyon. So sa pang-araw-araw, kung paano mo mas aalagaan yung mga bagay na ibinibigay sa'yo, doon siya pinaka pumapasok eh. Hindi ka napadalos-dalos sa decision making, alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat bilhin, alam mo yung mga bagay na dapat mong unahin, alam mo yung mga bagay na dapat patulan at hindi. Doon ko mas nakikita yung bisa sa akin ng gabay medalyon. Mas clear yung concept ng mind, mas naaalagaan ko yung mga blessings na dumadating. So bukod sa mga pampaswerte na dumadating sa buhay, ang pinakamahalaga na kayang ibigay ng gabay medalyon, yung konsepto ng tamang decision sa araw-araw. Madalas, sa gut feeling, sa panaginip, or para may mga bumubulong sa isipan mo na mga bagay na pwede mong gawin. Yan yung personal kong storya patungkol sa bisa sa akin ng gabay medalyon. Kung sakaling meron ka nito, pwede mo i-comment dyan sa baba kung anong journey nyo ng gabay medalyon. Pero kung interesado ka dito, pwede mong i-search yung shop ng Likha Merchandise.